Breaking news mga kababayan, Erwin Tuplok, binulaga ni Vicky Morales. Dito po, nagkautal-utal sa interview na ito. Isang mahirap na tanong ang magpapabagsak sa imahe nito. Isipin nyo mga kababayan, 11 kontra 11, kung sakali magbobotohan dahil pinaparesign po ni Tuplok si SP Cayetano dahil hindi na daw nakikita na kaya ni SP Cayetano ang kanyang trabaho bilang Senate President. Dito po may tanong si Vicky Morales na tila hirap na hirap tanungin or hirap na hirap sagutin ni Erwin Tulfo. Sino ang magiging SP kung sakali mag-resign itong si SP Cayetano? 11-11 kayo. Nako po mga kababayan, dito nagkautal-utal. Nasulpak. Napahiya ng husto mga kababayan, nawala yung angas. Tila basang sisiw na nabilad sa araw. Mga kababayan ko, dito talagang lumabas ang pagkabobo ng senador na ito. Simpleng tanong, hindi masabi, hindi masagot. Kaya mga kababayan, supalpal dito sa reporter na ito. Erwin Tulfo, ano na? Akala ko ba magaling ka? Ba't dito pa lang kay Vicky Morales? Di ba mga kababayan, talagang halatado na galing-galingan. Pero dito pa lang kay Vicky Morales, taumaob na, hindi na masagot. Mga kababayan ko, abogado ka ba? Sabi ni Vicky Morales, abogado ho ba kayo? Yan kasi nasa comment mga kababayan eh. Erwin Tulfo, abogado ka ba? Kaya mo bang debatihin si SP Cayetano? Kaya mo bang humarap ng harap-harapan? Dito pa lang kay Vicky Morales, utal-utal ka na. O ngayon, pakinggan po natin. Paano ginulpe? Paano napahiya dito kay Vicky Morales ang isang tuplok? Mga kababayan, alam natin na nung panahon niya, nung komentarista pa ito, araw-araw na ginagatasan si Kiko, Risa at Trillanes at natawag pang bugok at ugok at demonyo. Ngayon mga kababayan, kakampi na niya ang mga binabatikos niya. So dito sa interview na ito, lalabas ang pagkabobo ng senador na ito. Magaling lang sa chismisan at away ng mga nag-aagawan ng lupa. So dito, kay Vicky Morales, nako po, checkmate. O pakinggan po natin paano kinarne ito dito sa interview. Nako po, Erwin Tulfo, paano ka naging senador? Simpleng tanong ng reporter, hindi mo alam sagutin, kaya supalpal ka dito. At sa punto pong ito, makakapanayam natin live si Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po, Senator. Hi, Miss Vicky. Magandang gabi. Senator, ang gusto niyo po, mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. For the sake of discussion po, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito? O dito mga kababayan, may mahirap na katanungan si Vicky Morales. Paano kaya ito? Erwin Tulfo, abogado ba kayo? Dito lalabas ang pagkabobo ni Erwin Tulfo. Hindi niya madepensahan ang tanong na ito. Di ba pinagre-resign mo si SP Cayetano? Sino ang papalit? Ano ang gagawin nyo? 11 versus 11. Ano ang magiging strategy? Naku dito mga kababayan. Umurong ang dila. Yung lakas-lakasan na boses. Pag nagbida-bida sa debate, dito umurong na parang bulate. Dito naging bulate itong si Erwin Tulfo. Yung kanyang yabang sa pagkokomentarista, yung
pag bida-bida sa Senado kahapon, dito mga kababayan, umurong yung dila na parang bulate na subalpal kay Vicky Morales. Ako po, ulitin natin. Ako po, na checkmate itong si Erwin Tulfo dito. At sa punto pong ito, makakapanayam natin live si Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po, Senator. Miss Vicky, magandang gabi. Senator, ang gusto niyo po mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. For the sake of discussion po, no, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito? Di kanya-kanya po, ika nga yung grupo niya, mamili po sila, tapos sasabihin nila ay mag-nominate. Grupo din po namin mag-nominate po ng Senate President. So, pagbobotohan po ito ng body. Mas maganda po yung ganon na mag-resign na lang po siya dahil sa ngayon po lumalabas para po siyang kapituko. Ba't mo pagre-resignin? Bobo ka bala? Bobo ka ba, Erwin Tulfo? Sino ka para sabihan si SP Cayetano na mag-resign? Sino kang kupal ka? Di ba mga kababayan, sino ka para utusan na mag-resign si SP Cayetano? Ano yun, babalik kay Tito Soto? Ipapalit mo si Gatchalian? Ano yan? Haharangin nyo ang investigation ng flood control para ilihis na naman sa taong bayan ang tunay na katotohanan? O ikaw, ang iboboto na SP? Nako po, Erwin Tulfo, Bending Dalo, ano na ang magiging imahe ng Senado pag ikaw ang naging SP? Magiging bulagaan, magiging Bending Dalo ang lahat ng ipapatupad mo. So ngayon mga kababayan, paano sasagutin ni Erwin Tulfo nagkautal-utal, kukulitin ni Vicky Morales hanggat ma-checkmate ito? Tignan nyo mga kababayan, paano nahuli at na-checkmate itong si Erwin Tulfo na ito. Umurong ang dila na parang bulate. Ito po. Alam naman po siyang ginagawang trabaho. At saka nakita naman po natin sa report po ninyo, napakaganda po ng inyong research. Lumalabas po na may president na pala na ayaw po niya magtrabaho, ayaw niyang bumaba sa pwesto, kailangan pang pakialaman ng dating Pangulo, palayasin siya dyan para ba't papalayasan ng Pangulo? Bobo ka ba? Sino? Sino si BBM para palayasin si SP Cayetano? Equal branch yan. Walang kapangyarihan ang executive para ipasibak si Cayetano. Bobo ka ba? Erwin Tulfo, nakumag. Yan ang sabi ng mga komento, galit na galit. Sino ka para iparesign si Cayetano? Di ba mga kababayan? Dito mga kababayan, checkmate ito. Tignan nyo mga kababayan paano bulagain ni Vicky Morales ang isang tulpok. Tignan nyo ha. Umaya siya. Ganun po ba ang gusto niya? Kailangan po palayasin muna ng Pangulo para may pumalit sa kanya na para magtrabaho po siya? Senator Tulfo, balikan po natin yung tanong ko po kanina. Kung let's say 11-11 na nga, minority at majority, sino po ang mananaig kung let's say pipili po kayo ng bagong Senate President? Hopefully by that time, Ms. Vicky, usually pag may gano'n naman, nababago yung number, nababreak yung impasse niyan, yung isang grupo magiging 12 kasi may usapan na yan, nag-uusap na pare, dito tayo, bumoto tayo, magkaibigan tayo. Yung pakiusapan na lang yan, Ms. Vicky. So, definitely, mabibreak yan pag may appointment na o botohan sa pagkapangulo. Kasi yung magbabarkada, pare, dito na tayo. Kasi ang pangako dito Senate President na ito yung mga bibigay sa iyo ng mga committee, etc. Dyan, mukhang hindi yata magandang committee. So, nabibreak yun, nagiging 12-11 or 12-10, parang ganun, or 13-9. So, mas marami yung mag-i-elect dun sa bagong Senate President. Siyempre, possible rin po may abstention, kaya baka may manaig rin doon. Ano po. Pero ang tanong ko po, sino po ang ipapalit nyo sa pwesto kung sakasakali po?
Kami po, ang amin po inonominate si Sherwin Gatchalian. Hindi ko po alam sa kanilang sa kabila po kung sino po inonominate nila. So, O, kita nyo mga kababayan, ino-nominate daw niya si Will Gatchalian. Ano naman ang alam niyan? Bulagaan na naman tayo, tuplok. Ano, tuplok, ano na, suko na, nagkaigit-igit na. Tignan nyo, puro haka-haka na lang ito mga kababayan. Hindi niya alam kasi may legalidad yan mga kababayan. Hindi basta-basta mapapalitan si SP Cayetano. Tandaan mo yan. At walang karapatan si BBM para ipatanggal si Cayetano bilang SP. Bobo ka ba? Di ba mga kababayan, tignan nyo ang komento Tuplok ito tignan nyo. Diretso haha, galing. Real talk, aliw itong interview na to kay Senator Tulfo. No filter, no sugarcoating, just real talk. Kapit to ko, kapit to ko daw. Natawa ako sa magdasal na lang kalahating oras sa Senado. Mabuhay ang minority salot. Alam ko na ito mga kababayan. Nakakatawa itong si Tuplok na ito, hindi alam ang sinasagot. Prangkahan to the max. Erwin Tulfo, supalpal ka dito. Panawagan sa kanyang pagbibitig bahagi ng drama. O, kita nyo mga kababayan ko. Economic sabotage. Tingnan nyo mga kababayan. Gusto talaga nilang gibain si SP Cayetano. Dahil alam natin na napipinto. Bukas na po ang pag-iimbestiga ng flood control issue at alam natin itong si Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid na si Rafi Tulfo ay nasa listahan po ng mga witness na Brave Marines, pati si Tito Soto at lahat po ng mga malalaking pangalan dito sa sindikatong ito ay babasahin po at ipapatawag. Kaya Erwin Tulfo, tignan ko lang kung hindi ka mapaihi sa takot dito kay Marcoleta at Cayetano. Kasi sabi nga ni SP, paano pag yung pangalan mo babanggitin sa pag-iimbestiga, anong gagawin mo? Naku, mga kababayan ko, yari na. bahala na po ang pagbubutuhan natin sa araw po na yun. Kung bumaba man siya, kung tatablan po ng hiya si Senate President Cayetano, mas maganda po kung tablan ho siya ng hiya. O kaya dalawin siya ng anghel ngayong gabi sa kanyang pagtulog at sabihin na bumaba na siya sa pwesto, alang-alang sa mga Pilipino. Alam nyo mga kababayan, itong si Erwin Tulfo, sobrang kapel din ang mukha, Kagaya mo din itong si Ping Lacson at Tito Soto, sobrang kakapal ng mukha. Ikaw, bending dalo ka na nga, wala ka namang alam. Tapos, makikipagdebate ka, sabi ng kuya mo, kung ano ang pwedeng pagdebatehan sa plenary, wag sa social media. Wow, ang kulit, ang kapal. Pero nung dinibate kayo ni Marcoleta, nag-walkoutan kayo. Ngayon na hindi kayo sinipot, kayo yung umiiyak. Tapos isisisi nyo lahat kay Cayetano. Pati mga bill sa hospital, isisisi nyo. Pati yung pinatay na wifi at kuryente aircon sa Senado, isisisi nyo. Nagre-reklamo kayo dahil walang wifi. Bakit yung mga nawalang trilyones sa kaban ng bayan na resulta ng pagnanakaw at graft and corruption? Wala kayong say? O bakit wala kayong say? Nakinabang ba kayo? Yan ang sinasabi ng taong bayan. Sa listahan po ng Brave Marines, si Erwin Tulfo, mula ng congressman at senador, marami po ang natanggap na maleta. 6 di umano na maleta ang kinobra nito. Ayon po sa salaysay ng Brave Marines. Kaya dito mga kababayan, gagawa sila ng paraan para mapigilan ang flood control issue at gusto nilang patalsikin at ikudita itong sinasabi na pwesto ni Cayetano. Dapat daw tawag dito, mahiya na daw si Cayetano, mag-resign na lang. Sino kayo para pag-resignin si Cayetano? Pagbobotohan yan, mga bobo, mga ulaga, mga bending dalo kayo, nakakabwisit kayo. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Kaya dito mga kababayan, nagka-utal-utal ito, hindi alam kung paano sagutin. Miss Vicky. May possibility kaya na mangyari po ito? Nabababa siya sa pwesto, sa tingin niyo po?
Wala po ako nakita. Tignan po ninyo yung napakaganda pong report ninyo. Pinapanood ko po. Ginawa niya na po ito sa Kongreso. Pinadlock niya pa po yung Kongreso. So, paano na lamang ho ito? Baka gawin niya rin ho dito. Tapos, O, kita nyo, binobola pa si Vicky Morales. Para bang inuuto-uto niya para kampihan siya. Hoy, Erwin Tulfo, nararamdaman ni Vicky Morales na yung kaluluwa mo itim. Dati nung nasa radyo ka, nung nasa social media ka, nung vlogger ka pa at komentarista ka, bilib na bilib ang mga Pilipino dahil grabe ang ginagawa mo. Araw-araw bumibira ka. Ikaw ang bida sa paningin. Ikaw ang musika sa bawat araw at umaga ng mga Pilipino. Isa rin ako sa mga napahanga mo noon. Pero ngayon, nabago ng lahat. Anong nangyari sa prinsipyo ng mga Tulfo Brothers? O, tignan nyo mga kababayan na meron akong ipapakita sa inyo. Tignan nyo po ito mga kababayan na magugulat po kayo. Isang netizen po mga kababayan, pinagmumura itong Raffy Tulfo na ito. Tignan nyo mga kababayan, may ipapakita ko sa inyo. Tignan nyo mga kababayan, may ipapakita ako sa inyo. Itong si Raffy Tulfo, pinagmumura ng netizen. FB Raffy. Tignan nyo mga kababayan na magugulat kayo sa sobrang kapal ng mga Tulfo na ito. Kita nyo mga kababayan na meron akong ipapakita sa inyo. Ito po, isang netizen po pinagmumura itong mga Tulfo na ito, lalo na itong Raffy Tulfo na ito. Tignan nyo mga kababayan, paano pinagmumura. Nagre-reklamo daw sa wifi at aircon na namatayan. Sabi ni SP Cayetano, technical problem. So itong si Raffy Tulfo nag-iiyak, pinatayan daw ni Cayetano itong si Raffy Tulfo, kaya minura ng netizen. Tignan nyo mga kababayan ko. Magugulat kayo sa pagmumura na ito. Putang inang Raffy Tulfo. Nagrereklamo sa wifi at saka aircon. Samantalang sa laking nakawan ng Pilipinas, hindi man lang nagsalita kahit kaunti. Buang talaga. Putang inang Raffy Tulfo. Nagrereklamo sa O, kita nyo mga kababayan ko, sinong nakakahiya ngayon? Di ba mga kababayan ko, nagre-reklamo itong si Erwin Tulfo, PI ka. Sa laki ng nakawan sa Pilipinas sa trilyones, wala kang masabi. Pero dito, sa wifi at aircon, daldal ka ng daldal. So, interesting mga kababayan. Di ba, totoo naman? Sa laki ng ninakaw ng mga bulaga, ng mga kawatan, itong mga Tulfo na magaling sa chismisan, mga away ng mga magkakamag-anak, agawan ng mga lupa, mga kabit sa OFW, kabit ni Kagawad, kabit ni Pulis, kabit ni Kernel, kabit ni Foreman, kabit ni Kumpare. Sumbungan ng bayan ang Raffy Tulfo. Ano nang nangyari? Dahil sa maleta na bago ang prinsipyo, parang pinglakson lang. Dati maraming umahanga. Isang kamay na bakal ang tingin sa kanila. Pero ngayon mga kababayan, naglaho dahil sa maleta. Naku po, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, nawala ang paghanga ng mga Pilipino sa inyo. Dahil sa inyo, nagbago ang prinsipyo dahil sa maleta. Naku po mga kababayan ko, yan ang sinasabi ng taong bayan. may nakita po ako, may dala-dala siyang logo. Baka yung logo niya na Senate President, dinala niya po sa bahay, inuwi niya at doon po siya nagla-live. Para mas gusto na lamang po yata ni Senate President Cayetano maging vlogger, Miss Vicky. Siguro, kaya nga, mas maganda, bumaba na lang siya, mag-vlog siya ng mag-vlog, lahat po ng vlog. Mas maganda, ika nga, kikita pa po, may denomination po, may bayad po. O, kita nyo mga kababayan, sino ka naman, Erwin Tulfo, na tuplok? Sino ka, bending dalo? Para utusan mo si SP Cayetano na mag-resign para bumaba sa pwesto. Tapos babalik sa inyo, si Will Gatchalian ang ipapalit nyo. Kumuha muna kayo ng 13 para makuha nyo ang kapangyarihan para baliktarin muli ang Blue Ribbon Committee.
Kaya dito sa tanong mga kababayan ni Vicky Morales, naging bulate itong si Erwin Tulfo. Ginawang bulate. Hindi yun ang tamang sagot. Kanya-kanya na kami. May ganun bang sagot? Abogado ka ba? Paano? Kung itong si Marcoleta sumagot, kung itong si SP Cayetano iribat ka, at kunin ka na naman sa batas-batas, di nga ka na naman. Sometimes we have to bend the law. Wow! Am I right? Boying? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Sang-ayon naman si Boying. Yes, sir! Bossing! Bending dalo tayo! Mga kababayan ko, mabibisit ka talaga sa mga ito eh. Saan kaya kumukuha ng kakapalan na mukha mga ito, di ba? Senator, sa ginawang ito ni Senator Cayetano, no, na hindi pagsesyon ng 2 araw straight, meron ba siyang pananagutan dito? Meron ba siyang nilabag na rule? Meron po, yung una po kagad, yung doon sa Section 3 po, ng bilang tungkulin po as Senate President na I will hereby discharge faithfully my duty. Yun po yung pagiging Senate President niya po. Dapat po, meron po kaming session. Dapat po siya magpipreside sa mga session Monday to Wednesday at exactly 3 o'clock. Yun po yung unang rule na binayolate niya po. Hindi po siya nagpapasession po. Pangalawa, yung hindi po nila pagpasok na hindi man lang tinimbrihan, under naman po sa Rule 14, Section 41 po ng aming Rules of the Senate, na kailangan po timbrihan niya pag walang pasok yung majority floor leader at saka yung minority floor leader. Hindi naman niya po tinimbrihan si dating SP Soto. O, kita nyo mga kababayan, may ipapakita ako sa inyo. Si Miriam, the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ito po ang sinasabi niya sa mga walang alam sa batas. O, tignan nyo mga kababayan ha. Mabubuljak. Itong mga bending dalo na ito, tignan nyo ha. Tignan nyo ha. Tignan nyo po paano buljakin ang huling balita. Tignan nyo mga, may papakita ko sa inyo. May papakita ko sa inyo ang huling balita. Tignan nyo po mga kababayan ha. Ganito po ang katotohanan, ang huling balita. Ang huling balita. Tignan nyo mga kababayan ha. Ang huling balita. Ganito po binuljak ni the late Defensor Santiago itong mga bobo. Sa bawat hakbang Ito mga kababayan. na ating tinatahak, may Tignan nyo mga kababayan. Ganito po binugbog ni ano po. Tignan nyo po mga kababayan. May papakita ko sa inyo. The late Defensor Santiago. Tignan nyo po mga kababayan ha. May papakita ko sa inyo. Miriam Defensor Santiago sa mga walang alam sa batas. Senator Miriam Defensor sa mga walang alam sa batas. Tignan nyo mga kababayan ha. Tignan po natin ito, ang huling balita. Ang huling balita. Ito po, mga kababayan ko. Tignan nyo po mga kababayan ha. Tignan nyo po paano sila mapahiya dito mga kababayan ko. I-check po natin paano mapahiya itong mga bending dalo. Ito po mga kababayan ko. I-check lang po natin. Mapapahiya itong mga bending dalo na ito. Tignan nyo po mga kababayan ha. Tignan po natin ito. Mapapahiya sila dito. Tignan po natin ha. Merong sinabi ito mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan na may ipapakita ko sa inyo. Ito po. Ayan, ito po si Miriam Defensor. Ganito po kabobo. Itong si Erwin Tulfo. Tignan nyo ha. Talagang ano po ito. Masusupalpal po ni Miriam Defensor Santiago ito. Tignan nyo mga kababayan na ito
si Miriam Defensor nang nagsabi. Tingnan nyo po mga paano po masupal-pal mga ito. We just woke up. No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules. Because they are disobeying our rules. Marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Palagi silang sasabing technicality. Exactly. The law is exactly a body of technicalities. That's why you need 4 years of law school plus 1 year of the bar. In all, a total of 9 years. Para malaman mo kung ano itong mga technicalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga technicalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala tayong tinatawag na due process of law. Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom o sa mga hukom ngayon nakaupo. Kung ano nung mga pinagsasabi, so filled with hubris about their ignorance. Kasi kursunada nila o kaya meron silang intuition o kaya meron silang conscience. Para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsyensya ng lahat ng tao sa buong bansa. Yun ang problema sa bansa na ito. O mga kababayan, o ano ngayon, nasupalpal itong mga bending dalo mga kababayan ko. O nakita nyo? Gaano ka ipokrito to? O, tignan nyo mga kababayan na sinasabi niya may nilabag ba si SP Cayetano? Tignan nyo, mas magaling ka pa sa abogado? O, tignan natin. Naman po sa Rule 14, Section 4, Monday to Wednesday, meron po kaming session, dapat may duty. Yung ng bilang tungkulin po Senate President na I will hereby discharge faithfully my duty. Bumaba na lang siya, mag-vlog siya ng mag-vlog, lahat po ng vlog. Mas maganda, ika nga, kikita pa po, may denomination po, may bayad po. Senator, sa ginawang ito ni Senator Cayetano, no, na hindi pagsesyon ng 2 araw straight, meron ba siyang pananagutan dito? Meron ba siyang nilabag na rule? O, dito ha, mga kababayan, may nilabag ba si SP Cayetano na rules? O maggagaling-galingan itong filingero na abogado? Na isang vlogger na isang mainstream media. Di ba ito, mainstream media itong si Rapi Tulfo, maggagaling-galingan. Kaya dito mga kababayan, masusupalpal ni Miriam. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Tignan nyo ha. Ayan, utal Meron na. po, yung una po kagad, yung Ayan, nagkaigit-igit na. Wala na. doon sa Section 3 po, ng bilang tungkulin po Senate President na I will hereby discharge faithfully my duty. Yun po yung pagiging Senate President niya po. Dapat po, meron po kaming session. Dapat po siya magpipreside sa mga session Monday to Wednesday at exactly 3 o'clock. Yun po yung unang rule na binayolate niya po. Hindi po siya nagpapasession po. Pangalawa, yung hindi po nila pagpasok na hindi man lang tinimbrihan, under naman po sa Rule 14, Section 41 po ng aming Rules of the Senate, na kailangan po timbrihan niya pag walang pasok yung majority floor leader at saka yung minority floor leader. Hindi naman niya po tinimbrihan si dating SP Soto for this past 2 days po, kahapon at saka kanina. O, ayan mga kababayan ha. O ganito, ulitin natin yung sinabi ni Miriam Defensor. Ito po mga kababayan, paano masupalpal lamang ito yung mga hindi naman abogado, nagdudunong-dunungan. We just woke up. No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules. Because they are disobeying our rules. Marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Palagi silang sasabing technicality. Exactly. The law is exactly a body of technicalities. That's why you need 4 years of law school plus 1 year of the bar. In all, a total of 9 years. Para malaman mo kung ano itong mga technicalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga technicalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala tayong tinatawag na due process of law. Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom o sa mga hukom ngayon nakaupo. Kung ano nung mga pinagsasabi, so filled with hubris about their ignorance. Kasi kursunada nila o kaya meron silang intuition o kaya meron silang conscience. Para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsyensya ng lahat ng tao sa buong bansa. Yun ang problema sa bansa na ito. O, ayan mga kababayan ha. O, Miriam Santiago once said. O, Erwin Tulfo, ano na? Ano na, Erwin Tulfo, dinabuljak ka. O abogado itong nagsasalita, pinakamatalino sa kasaysayan.
balak nyo bang kasuhan siya dito sa ginawa niyang ito? O mga kababayan, di ba? O, tignan nyo, abogado, kokontrahin mo. Nako po, alam na ni SP Cayetano at Marcoleta yan, yung kanilang mga teknik na yan, strategy yan, para hindi maagaw ang SP. Hindi makudita si SP Cayetano kaya hindi siya pumasok at ang majority, para hindi mapalitan yung mga chairmanship dyan, mga tanga, bobo. Itong tuplok na ito, kaya na, nabubuljack ni Miriam Defensor eh. Mag-uusap po ang minority po kung Wow! magsasampa po ng kaso. Pero dapat po manggagaling po yan sa mga kababayan po natin, hindi po sa amin. Kung may kababayan po tayo na gusto pong sampahan po siya ng kaso, open po yun, i-file po nila sa Ethics Committee po namin. Ang problema lamang po dyan, miyembro po siya ng Ethics Committee. Siguro maganda po, wag na muna, pass muna siya, wag na muna siyang umupo dyan sa committee hearings ng ethics po namin. Senator Tulfo, sabi po ni Cayetano, kaya hindi po binubuksan ang sesyon ay para matiyak na matuloy raw ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes at hindi raw maagaw ang mga O dito na, masusuplak na naman ito. Tignan nyo mga kababayan na naging bulate na yung yabang niya, nawala na sa angas. komite. Ano ba ang binabalak nyo at parang may kinatatakutan ang mayorya para talagang inaalagaan nila yung Blue Ribbon at may pasabog sila sa Thursday po? Ayun na. Ayaw niya lang sabihin na baka maagaw sa kanya yung Senate presidency. Doon po siya kinakabahan dahil 11-11 nga po eh. Doon naman po sa hearing po sa Thursday, open po kami. Wow. Mag-imbita lang ho siya. Darating po yung mga ilang miyembro po ng minority. O nagiba na ang ihip ng hangin mga kababayan. Yung angas niya nawala na. Naging bulate na. Sa Thursday po, di okay lang ho sa amin. Wala naman kami, hindi naman ho kami kukontra. Actually, Miss Vicky, Mga kababayan, nawala na sa hulog. Naging bulate na mga kayong yabang niya. Naging bulate na. Yung mukha niya parang binagsakan ng langit. parang hindi ko maintindihan eh. Para namang pretentious, mapagkunwari, may nagbabalat kayo si Senator Cayetano. Nung Blue Ribbon hearing po, member siya ex officio dahil minority leader siya. Ni minsan po, hindi po siya nag-attend eh. Ex officio po siya, dapat pumirma po siya doon sa chairman's report. Hindi po siya pumirma kasi Paano pipirma? Tanga ka ba? Tuplok ka ba? Bobo ka ba, Erwin Tulfo? Partial report? Hindi kompleto ang ginawa ni Ping Pong? Anong klaseng pag-i-investigate partial report? Dapat impartial yan. So yan ang sagot ni SP Cayetano. Ba't kami pipirma? Si Marcoleta nga hindi pumirma eh. Hindi naman kompleto. Bobo ka ba? Yan ang sabi ni Marcoleta at SP Cayetano. Kaya yung mga nag-abogaduhan, mga filingero na abogado, mga kababayan, huwag kayong maniniwala dyan. Tandaan nyo mga mukhang ito, hindi naman nanalo sa 2028. Burado na kayo sa listahan ng mga kababayan natin. Nako po, Erwin Tulfo. Ngayon nawala na ang paghanga ko sa iyo. Nawala na ang dating Erwin Tulfo na maprinsipyo na laging bumibira sa mga kurap at loko-lokong politiko. Pero ngayon mga kababayan, dahil sa maleta, nagbago ang ihip ng hangin. Parang Ping Lacson din, na dati kahanga-hanga, ngayon bumagsak ang imahe dahil sa maleta. Yan ang sinasabi po ni Senador Marcoleta. Yan ang sinasabi ng milyon-milyon nating mga kababayan. Bakit nagkaganito ang mga Tuplok Brothers? Dati, sumbungan ng bayan, ngayon kinaiinisan ng bayan dahil nga po sa ginagawa nila ngayon. Kakaiba kayo, Tuplok. Bending dalo na kayo. O tignan nyo mga kababayan, tuloy pa natin. nakita niya na ilan sa mga kasamahan niya tatamaan po doon sa Blue Ribbon. True enough. Tignan mo, yung kumampi sa kanya, may mga kaso po, kinampihan po siya. Kaya po siya naging Senate President. Kung may problema po, may reklamo siya doon sa report po ng chairman, dapat pumirma po siya at naglagay po siya doon ng may mga question po siya with amendments para Bobo ka ba? Abogado ka ba? Para questionin si SP Cayetano?
Si Marcoleta nga hindi napapirma, si Cayetano pa. Kasi nga may pinagtatakpan kayo. Mga adelentado yan ang sabi ni Marcoleta, mga adelentado kayo. Parang may kinakatakutan kayo. Yan, natuplok ni Vicky Morales. Tila may kinakatakutan kayo. Ba't tila parang hinaharang nyo ang pag-iimbestiga? Kung kapareho kayo ng prinsipyo at gusto nyo malutas ang problemang ito na bumabalot na maitim na misteryo na mga kwentong hindi malaman kung saan ang hangganan at ang katapusan ng mga kwentong ito sa issue ng flood control issue, nasaan na ang kasagutan na matagal nang hinahanap ng taong bayan? Bakit hanggang ngayon tila naglalakad patungo sa direksyon na kawalan? Tila may humaharang dito. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Kaya itong si Erwin Tulfo na tuplok ni Vicky Morales. Pag-usapan po sa floor, hindi yung hindi ka pipirma. 10 po ng mga kasamahan niya sa mayorya ngayon, hindi po sila pumirma doon po sa committee report o chairman's report ng Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Ang tanong po natin, bakit? Kasi pinoprotektahan nyo yung mga kamiyembro ninyo. Hindi po tama yun, di po ba? Dapat po kung mga ibang otoridad, pag nagkasala, example na lang po, Kasi naman, Erwin Tulfo, para ka namang bago ng bago, adelentado. Isipin mo yung report, maraming binanggit na congressman, o mayroon bang nakasuhan? O ang kinasuhan nyo lang, si Jinggoy. Itong si Bong Revilla, si Agimat. Ginawa nyo lang front ito. O, meron pa ba? Wala na. Yung mga kawawang mga diskaya. Yun ang mga kinasuhan nyo, mga bobo. Yun ang sabi ng taong bayan dito. Tuloy pa natin. Police, di ba? Nagkasala, sasabihin, kabaro niya yan, paprotektahan niya yan. Ganun din pala ho dito. Ayaw niyo pirmahan yung report dahil tatamaan yung ilang kasama natin. Unfair naman po yun. Kasi nga, Erwin Tulfo, nakita mo, yung 18 Marines, si Gutesa, may mga witness na, may mga video. Sabi mo, hindi na kailangan, chismis lang yan. Paano masasabi na totoo o hindi? Kung matapang ka bukas, questionin mo at mamaya banggitin ng isang Marine ang pangalan mo, humanda ka. Mapapaihi ka sa takot at mapapaluhod ka kay Marcoleta sa panginginig mo dahil isa ka sa babanggitin ng 18 Marines sa flood control issue kasi 6 na maleta ang kinobra mo. Yan ang sinasabi. Idepensa mo yung sarili mo. May katotohanan o wala, kailangan malaman kung totoo ang sinasabi ng mga testigo. Idepensa mo ang sarili mo. Sabihin mo ng harap-harapan, wala akong tinanggap na maleta. Period. Yan ang sabihin nyo ni Tito Soto. Tignan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Okay? O, isa pa, mga kababayan ko. Pero may balak ba talagang agawin yung Blue Ribbon Committee sa kanila? Avoid a money trap. Ang kulit din ni Vicky Morales, no? Talagang gigil na gigil si Vicky Morales, eh. Mga kababayan, ito ang gusto kong reporter, mga kababayan ko. Ito ang gusto kong angkor. Walang pinipili, walang kinikilingan. Hindi gaya ng iba. Nasampal ng pera. Idol kita, Vicky Morales. Isa ka sa mga idol ko. Buti na lang. Ikaw ang nag-interview dito. Tuloy pa natin. Balak talaga nilang agawin ang Blue Ribbon. Tamang sinabi ni Vicky Morales. Talagang meron silang balak dito. Meron silang maitim na plano. Wala po ma'am, wala po kaming numero ho eh. 11 lang ho kami, kailangan ho namin 12, 13 po eh, lalo na yung Senate presidency. Ano ang kinakatakot niya? Sabi, habang wala po kaming number, 11 lang po kami, Senator or Speaker, Senate President Cayetano, safe ka na.
Eto po, parang may patutsada rin sa Manurya si Cayetano kanina. In the same way daw na nag-walk out kayo last week para mapigil yung pag-ambyenda sa rules on teleconferencing, ginagawa rin daw nila ito para maprotektahan ang trabaho ng mga komite. Magkapareho nga ba ang dalawang yon, yung walk out at yung hindi pagsasagawa ng sesyon? Ayan, Erwin Tulfo, nakakita ka ng katapat mo. Ngayon, atras ka na. Igit ka na. O ngayon, yung mukha mo, para kang nabuhusan ng ihi ng kalabaw na hindi pa natutuli. O tignan natin mga kababayan yun, natuplok na. May pinagkaiba po, Miss Vicky. Ano Tama po po yun. O tignan, may pagkakaiba daw yung walk out at hindi pagpasok. Bobo! Mas malala yung pag-walk out. Yung umatras ka sa laban o debate na hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. Kaya dito naluto ka ng sarili mong mantika na parang ihi ng baboy na pinakuluan tas ibinuhos sa'yo. Naku po mga kababayan, yari dito. Pareho po, pinoprotektahan. Pero yung walkout po ng minority, pinoprotektahan po yung rules. Dahil ayaw pong sundin ni Senate President Cayetano at saka ni Marcoleta. O kita nyo mga kababayan, mas magaling ka pa sa abogado. Bobo! Yan ang sabi ni Santo Domingo, ni Padre Damaso. Alam nyo mga kababayan, tignan nyo. Magugulat kayo sa mga galing-galingan at feelingero ng mga senador na ito. Ito ba ang magiging senador ng bayan, bending the law? Yung mga abogado, alam nila ang legality ng pinag-uusapan at pinagdedebatihan sa Senado. Pero itong bending the law, nagpupumilit. Dahil nag-walk out kayo, hindi nyo kayang i-defend sa sarili nyo, mga bobo. O tignan nyo mga kababayan. Ayaw po nilang yung kanila pinapasok na 41C na pwede ang video conferencing sa voting at pag-attend ng session, di na kailangan pumasok. Yung po tinutulan namin, at sinabi namin sa minority, pag-usapan natin dito, let's deliberate, let's discuss this section. Ayaw po. Gusto na pagbutuhan ka agad kasi nakita po nila, labang sila eh. I think they were 11 at that time. Tapos Bobo pala ito, majority sila tanga. Bobo! Diba? Majority ba kayo? Tanga, bobo! Kahit anong i-decision mo, majority sila. Silang masusunod. Tanga, bobo! Ang bobo mong senador mo. O yan ang galing sa'yo yan ha. Tinatawag mo si Trillanes na bobo. Tinatawag mo si Kiko na bobo. Tinatawag mo si Risa na demonyo, ugok. O ngayon, kami naman ang tatawag na bobo sa'yo. Isang ang bobong senador. Ididebate mo mga abogado, anong alam mo? Puro ka common sense. Bakit common sense ang pag-i-interpret ng batas? O tignan nyo mga kababayan na last na po ito. Tignan nyo po. Tignan nyo paano po nasuplak ni Madam Miriam po ito. Sana buhay pa ito para masuplak ang mga ito eh. We just woke up. We're against No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules. Because they are disobeying our rules. Marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Palagi silang sasabing technicality. Exactly. The law is exactly a body of technicalities. That's why you need 4 years of law school plus 1 year of the bar. In all, a total of 9 years. Para malaman mo kung ano itong mga technicalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga technicalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala tayong tinatawag na due process of law. Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom o sa mga hukom ngayon nakaupo. Kung ano ng mga pinagsasabi, so filled with hubris about their ignorance. Kasi kursunada nila o kaya meron silang intuition o kaya meron silang conscience. Para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsyensya ng lahat ng tao sa buong bansa. Yun ang problema sa bansa na ito. O, kita nyo mga kababayan, yan ang katotohanan ng mga bobong senador na gaya ni Erwin Tulfo. Diba? Kayo na humusga ha. For transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share,
At isang pasabog na subscribe mga kababayan. At sabihin nyo kung anong lugar po kayo, anong bansa kayo para makomentan ko po kayo at ma-shoutout ko kayo. Mabuhay po.